Kapag dumating ang sakuna, bawat segundo ay mahalaga. Kaya sa Pangasinan, ang kahandaan ay nagsisimula bago pa dumating ang panganib. Sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon Gico III, patuloy na pinapalakas ang mga sistema, kagamitan at kakayahan ng lalawigan upang mas maging handa sa anumang sakuna. Dahil para sa isang probinsyang exposed sa iba't ibang hazard, ang paghahanda ay nangangahulugan ng kaligtasan. The system is very much in place. Kaya nga pag may mga ganitong mga, say, calamity, they know what to do. They have their standard operating procedures already that they follow. Bago pa man dumating ang sakuna, may impormasyon ang tinitingnan at sinusuri. May monitoring, may reporting, may standard operating procedures, at may mga hakbang na nakaplano upang makakilos bago pa maging kritikal ang sitwasyon. Ito ang proactive approach sa disaster preparedness na patuloy na pinapalakas sa ilalim ng administrasyon ni Governor Gico. Mula sa suspension ng klase at trabaho hanggang sa preemptive evacuation, ang layunin ay isang bagay, makapagdesisyon ng maaga para makapagligtas ng buhay. Malawak ang Pangasinan at iba-iba ang hazard na maaaring kaharapin nito, kaya iba-iba rin ang tools na ginagamit ng PDRRMO sa pagmamanman. Minomonitor ang mga bagyo, flood, forecasts, ilog at tributaries. Sa Pangasinan po kasi, meron itong, kumbaga very diverse kasi yung province natin, napakalawak niya. Nahati sa hydrometeorological and geological hazards, yung mga present hazards dito sa province. Magkakaiba din yung mga early warning system o yung tools. This is to help us track and monitor yung mga tropical cyclones na nakakatulong when it comes to decision making ng ating pong opisina. Hindi lamang national data ang pinagkukunan ng impormasyon. Nakikipag-ugnayan din ang PDRRMO sa mga lokal na DRRM offices para makakuha ng first-hand information mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Mahalaga ang bawat datos para malaman kung kailan dapat magbabala, kailan dapat lumikas at kailan dapat kumilos. Para naman sa lindol, may mga devices sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa intensity ng ground shaking. At para mabilis ang pagproseso ng impormasyon, mayroon ding Piligas, isang system na otomatikong kumukonsolida ng earthquake data ng may kaugnayan sa Pangasinan. With this tool na Piligas, automatic na yan na nako-consolidate namin. Basta may Pangasinan, papasok na yan doon sa aming database. Ang mga ganitong sistema at teknolohiya ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness ng lalawigan. Isang direksyong binibigyang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ni Governor Gico. Mayroon ding tsunami siren alert para sa mga coastal area sakaling magkaroon ng malakas na lindol na ang epicenter ay offshore. Dahil ang bawat impormasyon, mahalaga kapag ang kapalit nito ay isang desisyong makakapagligtas ng buhay. At sa puso ng buong sistema, naroon ang Operation Center. Ito yung pinaka-heart ng DRRMO. Dito ang coordination, nandito yung gumagawa ng mga advisories, dito yung sumasagot sa mga tawag. Mula sa PDRRMO hanggang sa mga lokal na DRRM offices, tuloy-tuloy ang komunikasyon. May hotlines, may Pangasinan 911, may direktang koordinasyon sa mga LGU. Para kapag may nangangailangan, mabilis na makarating ang tamang tulong sa tamang lugar. Pero ang teknolohiya ay kasing husay lamang ng mga taong gumagamit nito. Mahigit 100 personnel na ang bumubuo sa Pangasinan PDRRMO. At patuloy ang training sa water search and rescue, collapse structure search and rescue, basic life support at iba pang response skills. Pagdating po sa training, tayo po ay nakikipag-partnership sa ating mga response cluster. Tayo po ay nakipagtulungan sa PNP, sa BFP at saka sa Philippine Army. Yung training po natin pagdating sa water search and rescue, kami po ay nakipagtulungan sa Coast Guard. Kasabay ng training ang patuloy na pagdadagdag at pagpapanatiling handa ng mga kagamitan, rescue boats, heavy equipment, rescue vehicles, mga resources na kailangang mayroon bago pa man dumating ang emergency.
At dito rin nakikita ang kahalagahan ng suporta ng provincial government. Kailangan po natin talagang mag-adapt in terms of equipment, in terms of training ng ating mga personnel. Tuloy-tuloy naman po yung support na binibigay ng ating probinsya, ating Governor Ramon Manguico III, para po ma-improve yung ating mga capabilities in terms of pag-responde pagdating po ng kalamidad. Sa suporta ng Administrasyong Gico, hindi lamang ang kasalukuyang kapasidad ang pinananatili. Patuloy ding naghahanap ng paraan upang madagdagan ang kakayahan ng lalawigan. Kabilang dito ang kauna-unahang collapse structure search and rescue training facility sa Pangasinan. Napaka-importante yung trainings, napaka-importante ang manpower, lalong-lalo na yung mga equipment, napaka-importante yung knowledge. The governor is very supportive when it comes to disaster risk reduction and management dahil ang ating mandato na naman is to save lives and properties. Dahil ang pagiging handa ay hindi lamang tungkol sa dami ng kagamitan. Ito ay tungkol sa kakayahang gamitin ang mga ito at sa taong may sapat na kaalaman para gamitin ang mga ito sa tamang oras. Ang paghahanda sa sakuna ay hindi nagtatapos sa relief. Ito ay isang buong proseso mula sa pag-monitor, early warning, pagdedesisyon, preemptive action, evacuation, response, rescue hanggang recovery. Ang bawat ito, ang layunin ay pareho. Mabawasan ang pinsala at mas maraming buhay ang mailigtas. And even in the equipment, and even in the preparedness of goods, no, mga relief goods, naka-in-place na yan sa mga warehouses. It should be proactive. It has always been proactive. It should not be reactive. Pero sa likod ng bawat sistema ay mga taong handang humarap sa panganib. Mga responder na pumapasok sa lugar kung saan kailangang ilayo ang iba. Minsan sa gitna ng rumaragasang tubig, minsan sa dilim. Kadalasan, pati ang sarili nilang buhay ay nalalagay sa peligro. Pinuntan po namin kahit na sobrang gabi na. Yun nga lang po, sa masaklap po na pangyayari is pati kami na disgrasya po. Yung bangka na sinakyan po namin is inanod din po. Kaya mahalaga ang training dahil ang tapang ay kailangang sabayan ng kakayahan at ang kakayahan ay kailangang suportado ng kagamitan at sistema. Natatakot din po, nandun na po yung takot, pero kailangan po talagang harapin dahil andun na po tayo eh. Kahit naka-life vest po kami, nilulubog po kami ng tubig. Kaya ang ginawa namin, nag-breath holding muna kami, tapos pagkangat ko po, nakita ko po yung kasama ko po. Yun, naghatakan na po kami nun. Kaya yun yung magandang ano po, kasi sama-sama po ang dapat talaga pag lumalakad, team ba talaga. Parang nawala din po yung takot po namin, ako po dahil napagdaanan din po talaga sa training po talaga para malayo sa takot. Lakas ng loob lang po. Sa Pangasinan, ang kahandaan ay hindi lamang nakikita sa mga kagamitan. Makikita ito sa sistemang gumagana, impormasyong dumarating sa tamang oras, mga responder na patuloy na nagsasanay at mga desisyong ginagawa bago maging huli ang lahat. Sa patuloy na suporta at pamumuno ni Governor Ramon Manguico III, patuloy ding pinalalakas ang kakayahan ng PDRRMO mula sa kagamitan at training hanggang sa mga sistemang nagbibigay daan para mas maagang makakilos ang buong lalawigan. Dahil ang tunay na disaster preparedness ay hindi paghihintay sa sakuna. Ito ang paghahanda bago pa ito dumating. Para sa bawat Pangasinense, para sa bawat tahanan, para sa bawat buhay na kailangang protektahan. Dahil ang kahandaan ngayon, nangangahulugan ng kaligtasan bukas.